bumalik ng maaga ang milyonaryo sa kanilang tahanan. Tahimik na mga hakbang na sumasalamin ng mahina sa malawak na sala. Punang payapang liwanag ng hapon. Inaasahan niya ang karaniwang katahimikan. Ngunit may musika na dahan-dahang lumulutang mula sa loob. Isang kakaibang init na humahaplos sa pusong matagal ng tumigas dahil sa yabang. Nakatayo roon ang kanyang anak na babae na nakasakay sa wheelchair. Ngumingiti ng maliwanag, mga kamay na nakataas. Maingat na gumagalaw habang hawak ang matatag na kamay ng isang maliit na batang lalaki. Malapit na nakaupo ang katulong, mahinang tumutugtog ng gitara. Mga mata po ng pasensya, hinubog ng maraming taon ng tahimik na paglilingkod ng walang pagkilala. Tumatawa ng malaya ang bata, dahan-dahang ginagabayan ang bawat hakbang. Pinoprotektahan ang balanse ng dalaga ng may pag-iingat na lampas sa kanyang murang edad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nagpapakita ng tuwa ang mukha ng anak na hindi nahahawakan ng sakit. Ang kanyang marupok na katawan ay nagniningning sa tapang. Natigilan ng ama sa pintuan, gulat na kumakalat sa kanyang mukha habang nabibiyak ang mga palagay na matagal niyang daladala. Naalala niya ang matitinding babala na minsan niyang ibinigay. Mahirap na utos na dapat manatiling malayo ang mga katulong sa mga usapin ng pamilya sa lahat ng oras. Ngunit sa harap niya inaroroon ang kabutihan ng walang pahintulot. Isang sandali ng dalisay na katauhan na tumutubo kung saan niya itinanim ang distansya at kontrol. Natumba ng bahagya ang anak, saglit na takot sa mata. Ngunit matatag na hinawakan ng bata, binubulong ang mga salitang payapa na tanging siya lang ang makakarinig. Tahimik na nanonood ang katulong, handa tumulong. Ngunit nagtitiwala sa banayad na lakas na nabubuo sa pagitan ng dalawang inosenteng bata na walang takot. Sa loob ng dibdib niya, may kakaibang gumalaw ng malalim. Hindi galit, kundi isang tahimik, masakit na pagkaunawa na nagsisimulang bumuo. Dahan-dahang lumapit ang milyonaryo, mabibigat na sapatos na pulido. Titig na nakafocus sa eksenang hindi niya kailanman naisip na posible. Biglang tumigil ang musika. Makapal na katahimikan ang bumagsak. At bawat tibok ng puso sa loob ng kwarto ay parang mas malakas kaysa sa mundo sa labas. Mabilis na tumayo ang katulong, takot na humigpit sa kanyang postura. Mga taon ng pag-iingat, pinipilit ang respeto kahit walang kasalanan ang kabutihan. Dahan-dahang binbitawan ng bata ang dalaga, lumayo ng hindi sigurado. Ngunit nanatili ang kanyang mga mata na mapangalaga, ayaw iwan ang tiwala niya. Lumiko ng masigasig ang anak patungo sa ama. Nanginginig ang boses dahil sa pag-asa na matagal niyang hinintay na maibahagi sa kanya. Sinabi niyang araw-araw siyang nag-ensayo na posible ulit ang paglalakad kapag may naniniwala na kaya niyang gumalaw ng walang takot. Natigil ang mga salita sa lalamunan ng ama. Yabang na nagbabanggaan ng malakas sa sala. Nanginginig ang pundasyon na hindi niya kailanman tinanong noon. Napansin niya ang mga sira-sirang sapatos ng bata, ang maingat na tayo, ang tahimik na dignidad na hindi kailanman mabibigay ng utos. Mga alaala na biglang sumulpot ng matalim, mga sandali na binabaliwala niya ang kanyang kalungkutan. Pinili ang katayuan kaysa presensya noong kailangan siya nito ng husto. Baba ang tingin ng katulong ng may respeto, handa tanggapin ang sisi ng tahimik. Kahit ang puso niya ay punlang ng pag-aalala. Kakaibang hindi mapakali ang pumuno sa kwarto. Parang ang katotohanan mismo ang nakatayo roon, naghihintay ng tapang na sa wakas ay aminin ito. Sa unang pagkakataon, nakita ng milyonaryo, hindi mga katulong sa harap niya, kundi mga pusong tao na sumasalamin sa kanyang sariling nakatagong pagkukulang. Dahan-dahang nilinaw niya ang lalamunan. Ngunit walang otoridad na dumating. Tanging marupok na boses, naghahanap ng kontrol na minsan niyang hawak ng buo. Muli niyang hinawakan ng anak ang kamay ng bata, mahinahon, tumatangging magkaroon ng distansya. Mga matang nakikiusap ng tahimik para sa pagtanggap, hindi pahintulot. Nagsalita ng may respeto ang bata, tinulungan niya lang dahil gusto niyang makalakad ng walang takot na muling mahulog ng mag-isa. Bawat simpleng salita ay punang katapatan na napakadalisay. Tinanggal ang yabang na suot niya bilang hindi mababasag na baluti sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang mga koridor ng ospital, mga pangako na ipinagpaliban. Mga pagpupulong na pinili kaysa sa mga sandali na kailangan siya ng anak ng lubos. Tahimik na nakatayo ang katulong sa likod, mapagpakumbaba ang presensya. Ngunit kita ang tapang sa kalmadong lakas ng kanyang pagod na mga mata.
Ipinaliwanag niya ng mahina kung paano araw-araw nag-ensayo ang dalaga. Kung paano bumalik ng dahan-dahan ang pag-asa kapag pinalitan ng panghihikayat ang tahimik na kalungkutan. Napansin ng ama ang maliliit na bakas sa carpet, maingat na mga hakbang na inulit ng maraming beses. Tahimik na ebidensya ng pagsisikap na hindi nakita. Bigat na pumipisil ang sala sa kanya, hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil sa pagmamahal na siya mismo ang nabigo na ibigay noong kailangan. Muli siyang humiti ng matapang ang anak, tinanong kung pwede niyang panoorin siyang subukan ulit. Boses po ng nanginginig na tapang. Iba na ang pakiramdam ng kwarto ngayon, hindi na hinati ng katayuan, kundi pinagbuklod ng katotohanan, tumataas kung saan dating nagtatagumpay ang katahimikan. Sa loob ng kanyang puso, humina ng tahimik ang pagtutol habang nagsisimulang baguhin ng pagkaunawa ang lalaking akala niya siya palagi. Dahan-dahang lumapit siya, bawat hakbang mabigat. Parang lumalaban ang yabang sa pagbabago, habang hinihingi ng katotohanan ang tapang mula sa kanya sa wakas. Muli niyang binbitawan ng anak ang bata saglit, nag-ipon ng lakas ng maingat. Nanginginig ang kanyang marupok na mga binti, ngunit po ng matapang na determinasyon. Sinubukan niyang muli, isang maingat na hakbang pasulong. Determinasyon na mas nagniningning kaysa takot na dating kumokontrol sa bawat galaw niya. Humigpit ng matalim ang hininga ng ama, nanonood sa pakikibaka na hindi niya nakita noon. Sakit na sumasalamin ng tahimik sa kanyang mga mata. Malapit na nanatili ang bata nang hindi humahawak, handa tumulong. Igagalang ang kanyang pagsisikap ng may pasensyang natutunan mula sa hirap ng maaga. Biglang dumating ang isang maling hakbang, bahagyang tumagilid ang katawan ng mapanganib. Nawawala ang balance sa isang saglit na nag-froze sa bawat puso roon. Bago pa tuluyang tumaas ang takot, agad na lumapit ang bata. Matatag na mga kamay na nagprotekta sa kanya mula sa masakit na pagkahulog muli. Saglit siyang kumapit sa kanya, mabilis ang paghinga, pagkatapos ay ngumiti ng may ginhawa. Tiwala na mas nagniningning kaysa kahinaan sa kanyang mga paa. May nabasag ng tahimik sa loob ng ama. Hindi galit, kundi ang bigat ng kawalan na hindi na niya maitatanggi. Na-realize niya na lumaki ang lakas dito araw-araw, hindi sa yaman o therapy, kundi sa presensya at simpleng pag-aalaga ng tao. Tahimik na nanonood ang katulong, hindi sigurado kung parurusahan ang kabutihan. Kanyang kalmadong tapang na nagtatago ng mga taon ng tahimik na pag-aalala. Sa unang pagkakataon, ibinaba ng milyonaryo ang tingin. Hinarap ang katotohanang walang kapangyarihan ang makapipigil o makakatakas pa. Dahan-dahang itinaas niya ang kamay, hindi upang utusan, kundi upang pigilan ang takot na lalong kumakalat sa kwarto na dating kontrolado niya ng buo. Huminto ang hininga ng katulong ng tahimik, inaasahan ang pagkatanggal. Handa ang puso para sa pagkawala na inanyayahan ng kabutihan ng maraming beses noon. Sa halip, tahimik niyang tinanong, sino ang nagturo ng mga hakbang na iyan? Mas malambot ang boses kaysa sa otoridad na kailanman pinayagan siyang magsalita. Sagot ng may pagmamalaki ng anak, lumaki ang tapang ng may nanatili sa tabi niya ng walang paghatol, walang pagmamadali, walang pressure. Baba ang tingin ng bata ng may respeto, hindi sigurado kung dadalhin ng katapatan ang gulo. Ngunit nanatili ang kanyang postura na kalmado at matatag palagi. Malapit na pinagmasdan ng ama, napansin ang kababaang loob na mas malakas kaysa takot. Dignidad na hindi nahahawakan ng kahirapan o tahimik na hirap na tiniis. Masakit na bumalik ang mga alaala ng malamig na mga utos. Mga salitang nagtayo ng distansya, kung saan maaaring nagaling ng init ang marupok na tiwala. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin malapit, isang makapangyarihang lalaki na nakatayo mag-isa, kahit anong ipinangako ng yaman. Nanginginig ng bahagya ang boses niya nang aminin na hindi pa siya talagang nanood sa pagsisikap ng anak na tumayo hanggang ngayon. Dahan-dahang pumuno ng katahimikan ang kwarto, hindi na mabigat sa takot, kundi naghihintay ng pagpipilian na magdedesisyon sa lahat ng darating. Maingat na itinaas ng katulong ang mga mata, nararamdaman ang pagbabago. Ngunit maingat na pinoprotektahan ang pag-asa, ayaw maniwala ng walang patunay ng puso. Sa tahimik na sandaling iyon, pinili ng milyonaryo ang kababaang loob. Lumapit siya, hindi bilang may-ari ng bahay, kundi bilang ama muna. Lumuhod ng dahan-dahan sa tabi ng anak, ang mamahaling suit ay humahawak sa sahig. Yabang na sumusuko sa harap ng pag-ibig sa wakas ngayon.
Malambot na tinanong ng boses niya kung pwede niyan hawakan ang kamay nito habang sinusubukan ulit ang isa pang maingat na hakbang pasulong ng matapang. Tumango ito nang nagniningning ang mga mata, nagulat ngunit may pag-asa. Mga maliit na daliri na nakapatong sa hawak na dating malayo at malamig. Lumayo nang may respeto ang bata, tahimik na nanonood, handa tumulong kung bumalik ang takot na mas malakas kaysa tapang. Bigla niyang sinuportahan ng mahina, natututo ng balanse kasama niya. Naramdaman ang bawat nanginginig na kinakaharap nito ng mag-isa sa loob ng maraming buwan. Bawat marupok na galaw ay nagpapakita ng pakikibaka na hindi niya nakita noon. Mga tahimik na laban na nilaban araw-araw ng walang reklamo o pagkilala. Mula sa distansya, nanonood ang katulong, init ng ginhawa sa kanyang pagod na mukha. Ngunit nanatili ang pag-iingat na hinubog ng mga taon ng kawalan ng katiyakan. Isa-isang nagtagumpay ang hakbang ng dahan-dahan, sumunod ang isa pa ng maingat. Determinasyon na lumalakas kaysa duda sa loob ng kwarto ngayon. Hindi inaasahang nabuo ang luha sa mga mata ng ama. Hindi mula sa kahinaan, kundi mula sa pagsisisi na matagal nang inilibing sa ilalim ng ambisyon. Mahinang binulong niya ang pasasalamat sa bata, kinikilala ang tulong na minsan niyang akalang hindi kailangan sa kanyang maingat na mundo. Tumango lang ng magalang ang bata, inosensya na hindi nabibigatan ng katayuan. Kabutihan na natural, hindi umaasa ng kapalit kahit kailan. Sa sandaling iyon, tahimik na nagbago ang bahay, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa koneksyon, nagpapagaling sa nasira ng distansya. Dahan-dahang tumayo ulit siya, ngunit nagbago na ang otoridad. Walang utos na natira, tanging ama na naghahanap ng kapatawaran ng tapat. Tahimik niyang hinarap ang katulong, mabibigat na salita, kinikilala ang mga taon ng paglilingkod. Habang hindi niya talagang nakita ang dedikasyon nito. Sinubukan nitong ibaba ang tingin ng may respeto, ngunit biglang tumaas ang emosyon. Dignidad na nakikipagkita sa pagkilala sa unang pagkakataon. Aminin niya na takot ang gumabay sa kanyang distansya, takot sa pagkawala, takot sa kahinaan. Takot na ang pag-ibig ay maglalantad ng kanyang mga pagkukulang. Tahimik na nakikinig ang anak, nakikita ang kahinaan na matagal niyang hinintay sa likod ng mga dingding na itinayo ng yabang at responsibilidad. Lumapit ang bata malapit sa bintana, sinag ng araw na humahaplos sa mukha. Inosensya na saksi sa pagbabago ng hindi lubos na naunawaan. Muli nagsalita ng mahinahon ang ama, pinasalamatan ang bata sa pagbibigay ng tapang kung saan nabigo ang pera at treatment noon. Inamin niya na sinukat niya ang pag-aalaga sa halaga at resulta. Hindi sa presensya, hindi sa simpleng pasensyang ibinahagi araw-araw. Puno ng luha ng tahimik ang mga mata ng katulong. Mga taon ng tahimik na pagsisikap na sa wakas ay kinilala ng walang hinihingi o paliwanag. Tahimik na kumalat ang kapayapaan sa kwarto, pinalitan ang tensyon na dating namamahala sa bawat pakikipag-ugnayan sa loob ng mga dingding na ito. Mahinang hinawakan ng anak ang kamay niya, kapatawaran na ibinigay ng libre. Pag-ibig na nagpapagaling sa mga sugat na hindi kayang ayusin ng salita lamang. Na-realize ng milyonaryo na nagsisimula ang pagtubos hindi sa pamamahagi ng yaman, kundi sa pagtanggap ng katotohanan ng walang pagtutol o yabang na muli. Mahinahon niyang pinagsama ang dalawang bata sa tabi niya, hindi bilang may-ari ng bahay, kundi bilang ama na sa wakas ay naroroon sa puso. Nakatayo ang anak sa pagitan nila, mahinang humingiti, mas matatag na balanse ngayon. Tapang na sinusuportahan ng tiwala na nakapalibot sa kanya ng buo. Mahinahon niyang tinanong ang pangalan ng bata, mainit ang boses. Nag-aalay ng respeto na dating tinanggihan ng hindi nakikitang dingding ng katayuan. Nahihiyang sumagot ang bata, ngunit kita ang kumpiyansa ng tahimik. Dignidad na mas nagniningning kaysa sa kalagayan na kailanman pinayagan noon. Lumiko siya ng may respeto sa katulong, pinasalamatan sa pagprotekta sa pag-asa noong siya mismo ang walang malay na iniwan ito. Tahimik na tumulo ang luha sa mukha nito, hindi mula sa lungkot, kundi mula sa ginhawang sa wakas ay malinaw na nakita ang katauhan. Ipinangako ng ama ang pagbabago ng malakas, hindi mga dakilang salita, kundi simpleng presensya, oras na ibinahagi, mga sandali na hindi na ipagpapaliban muli. Muli nang mahina ang musika, hindi inutusan, kundi tinanggap. Pinupuno ang tahanan ng init na hindi pa nakilala noon. Muli nagsimulang maglakad ng maingat ang anak pasulong. Ngayon ay hawak ng parehong kabutihan at pamilya, pinagsama ng walang paghihiwalay.
Pinapanood niya ng may pagmamalaki, hindi sinusukat ang tagumpay. Tanging pinahahalagahan ang progreso, ipinanganak mula sa pasensya at sama-samang paniniwala. Noong gabing iyon, mas maliit ang pakiramdam ng yaman. Ngunit mas malaki ang tahanan, punang mga koneksyon na mas malakas kaysa sa kapangyarihang kailanman itinayo. Minsan, dumarating ng tahimik ang pagtubos kapag natututo ang puso na ang pag-ibig ay lumalakas ng pinakamalakas. Kung saan dating nakatayo mag-isa ang yabang.